Sino Makyu? Good morning sa tanan naton. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live ng Provincial Government ng South Cotabato. Pwede pa rin nating masabi na maganda pa rin ang umaga natin kahit na nilindol tayo ng malakas ngayong umaga dito sa atin sa may probinsya ng South Cotabato at dama sa hindi lang sa atin kundi sa large portion ng Mindanao, no? Kasama natin dito ang ating PDRRMO, ang si Sir Rolly Don Aquino, at hihingi tayo sa kanya ng mga updates. Kamusta ba? Kasi hanggang ngayon, for the record, hanggang ngayon may power outage pa rin tayo ngayon. Kaya kung makikita nyo, medyo crude yung setup natin. Kailangan lang talaga nating kausapin yung mga mamamayan natin, pati mga opisyal natin, para mayatid yung mga tamang impormasyon at hindi makapag-cause ng panic at iba pang mga stress sa mga kababayan natin. Sige, good morning Sir Arts, morning. Good morning Sir Rudy, kag syempre good morning kids sa aton sini mga fellow South Cotabateños, kag kung sino pa nga nakamonitor sa atin ngayong umaga. Kailangan natin muna sigurong ayusin yung mga detalye na lumalabas ngayon para hindi naman peke ang marinig nilang impormasyon. Tama ho yun. Nilindol ho tayo sa probinsya ng South Cotabato at umabot po tayo dito sa ating probinsya sa intensity 7. Ibig sabihin, intensity 7.4. Kaya nga lang pag naging 7.5 po yan, nira-round off po yan ng ating intensity meter, nagiging ganoon, no? So ibig sabihin, pag nag 7.4 siya, ibig sabihin, nasa intensity 8 po, base sa intensity meter na na-install po dito sa ating building dyan sa PDRRMO South Cotabato. Pero kung tatanungin nyo kami, nasaan po yung epicenter, kung saan talaga nanggaling yung lindol at ilan ang magnitude, magnitude 7 po ang tumama sa west of General Santos City at ang naramdaman naman ho natin dito sa probinsya ay intensity 7.4. Sa bayan ho ng Santo Niño, umabot sa intensity 5. Sa bayan ng Banga, umabot sa intensity 5. Sa bayan ng Tupi, intensity 7. Sa Tiboli, ang recorded dito ay 6.7. Ibig sabihin, mas mataas konti. Sa Surala naman, 5. Sa Pulomolok, 7. Sa Tantangan, 5. Sa Coronadal, 7. Ang Lake Cebu, wala pang response sa atin dito. Ang Norala ay 4.5. Definitely, umabot ng mga 5, no? At wala pa tayong report as of now kasi hindi nag-appear sa intensity meter ng Tampakan. Baka may konting diferensya lamang ho. And immediately, nagpalabas ng abiso ang ating buting gobernador na suspended ang lahat ng pasukan dito mula elementary, high school at college. Suspended din ho lahat ng trabaho at ibig sabihin nito both in government and in private sector. Suspended lahat until further notice. Sige, Sir Arts, yung nasabi mo na lahat na yon, until further notice siya, no? Anong mga protocols natin pagkatapos nito, Sir Arts? No? Like, eto na, nagkaroon tayo ng lindol. Anong protocol? Ano bang dapat gawin? On the side of government muna siguro. Alright, on the side of government, yung pinakauna nating dapat gawin na i-gather natin yung team natin, no? Sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ibig sabihin, yung team na ito ay may composition ng ating mga engineers. Meron tayong mga civil engineers dito, electrical engineers, I think meron tayong structural engineers dito, na kung saan sila yung unang mag-i-inspect sa ating mga government facilities that includes our South Cotabato Provincial Capital, our South Cotabato Provincial Hospital, lahat ng government facilities natin, kasama na yung jail natin dito. Pero, meron din tayong team na i-deploy natin sa iba nating mga infrastructure. Meron ding team ang bawat munisipyo, meron din team ang siyudad ng Coronadal, ang CDRRMO, and later, we will consolidate everything, no? Kasi ang pinaka-importante dito, yung priority, yung safety muna ng ating mga residente, in particular, most especially our patients in the hospital. Kaya kung makikita ninyo dito sa probinsya ng South Cotabato, agad nating inikot ang South Cotabato Provincial Hospital na ipalabas ang mga pasyente nating ng maayos. Kung anong kakulangan, nag-close road tayo. Kung kailangan nating mag-deploy ng tents, mag-deploy tayo at nag-deploy tayo dahil yun ang importanteng kailangan as of now ng ating mga pasyente. Considering the fact, Sir Rudy, na umabot tayo sa intensity 7, we are expecting a lot of
aftershocks na mararamdaman na pwedeng makakapaglagay again sa peligro doon sa ating mga pasyente at mga residente natin. Again, trained members po ng damage assessment and needs analysis yung ide-deploy natin. Sir Arch, you made mention of damage. Ano, may initial damage reports na ba na pumapasok dito sa level natin sa PDRR? As of now, meron tayong natanggap mula ho sa bayan ng Pulomolok, in which for a while, tingnan natin. Sa bayan ng Pulomolok, sa may Silway 8, meron pong crack doon sa ating bridge. May suspension of classes na rin. Siyempre, base na rin yun sa lahat ng mandato ng ating gobernador. Meron din tayong mga recorded, no? Kasi may pasukan ng mga estudyante ngayon eh. May recorded nga mga nalipong, no? Nag-faint ba? Nawala ng malay, and siyempre, may mga nag-collapse din na fence sa may Bentong Sulit National High School, at meron tayong mga recorded na mga partially damages. But as of now, wala akong reported na casualty o mga namatay related to earthquake kaninang alas 7:38 ng umaga. But then again, ongoing pang assessment natin, and we are working on it na maipasok na ang mga reports natin. Nagkataon lang na nagka-problema tayo sa ating signal at the same time na wala yung ating kuryente. We would like to emphasize, no, that the governor and the vice governor at saka lahat ng mga provincial officials natin are on top, and we are constantly receiving instructions coming from them para ma-assure yung safety ng mga South Cotabateños dito sa atin. No? Siguro at this point, baka may mga gustong itanong mga friends natin sa media. Nico Solano. Sir, sa area na Jensen, is natin yung naging epekto ng Lindol, may request pa for augmentation sa tinaranin mo? Response? Yeah, tama, no? Kung titingnan natin, medyo mas devastated ang base sa mga report na sa Facebook natin nakikita mga damages sa General Santos City. As of now, wala pa namang request for augmentation, and nandun din yung team natin, no, nakamonitor, lalong-lalo na itong Red Cross natin, nakamonitor sa counterpart nila doon. But if kinakailangan at may available pa tayong team dito, pwede tayong mag-deploy kasi meron naman tayong team rescuers from the PNP, but definitely our must priority this time is the province of South Cotabato. We can augment right after maybe our assessment, and if we have still available responders needed to be deployed in the area, if in case that they will request rescuers from the province of South Cotabato. Pero as of now, Sir Arch, may nag-request ba ng mga LGUs natin? As of now, wala pang request from our LGUs, and tinitingnan natin yung problema natin si signal, baka hindrance yun. Kaya right after this, we don't have any choice but our team will be deployed on the ground so we can check directly, no? At least matamis mo natin ang makakakita kung may kailangan, and at the same time, makapull out tayo ng resources natin. As of now, naka-red alert naman tayo si Rudy. Ibig sabihin, pag na-alert level natin ay nasa red alert, lahat ng resources natin ay available for deployment. Nakikita nyo naman dito as our IMT is already activated. At sana maintindihan ng mga kababayan natin na may mga sariling mga disaster risk management councils, no? Mula barangay hanggang munisipyo hanggang dito sa atin. So ibig sabihin, una muna silang magre-respond sa kung anong mga kailangan nila doon, and then we follow na protocol. Si barangay kung kailangan niya si munisipyo kung kailangan niya si province. But then again, based nga sa nasabi na ni Sir Ardy at mandate mismo ni Governor Tamayo, hindi na tayo pupunta doon sa protocol pa. Kung kailangan na talaga humingi ng tulong sa province directly, or nakita ni province na kailangang tumulong directly sa baba, ang team ni Sir Ards ay talagang dire-diretso na rin. At syempre, ang ating mga taga-provincial engineers office, mga kababayan natin. No? Sige, next question. Bombo Mira. Good morning, Sir Ardy and Sir Rudy. So far po ba sa history sa mga lingkod po dito sa Mindanao, ito po yung makukonsider natin pinakamalakas? Ano ko lang, no, para lang marinig ng question. Yung tanong ni ng kasamahan natin is, so far ba sa history ng mga lindol dito sa atin sa Mindanao, at least for South Cotabato, eto ba yung so far may pinakamalakas? Medyo kanina nga nag-uusap kami ng mga matatanda nating mga department heads dyan,
Bigla akong na parang kwela lang naman, no? Dahil sinabi ko, alam nyo, parang mas malakas ito sa nangyaring lindol noong 1970. Nakalimutan ko, hindi pa pala ako naipanganak noon. Well, for the record, parang ito yung pinakamalakas na lindol na tumama sa atin right after the earthquake that hit the Moro Gulf. Sige. Further questions? Yes, Arjun? Sige, Seven, ano yung posibleng maramdaman, sir, ng isang tao? Malakas ito. Forgive me, no? Kasi hindi na, Oo nga. para lang marinig sa Facebook natin. Yung tanong is sa intensity 7, ano yung posibleng maramdaman ng tao sa ganong pagyanig? Okay, no? So again, balikan muna natin. Pag magnitude, ito yung lakas ng lindol galing sa kailaliman ng ating lupa. Nandun yung epicenter. Pag sinabi nating intensity, ito yung lakas ng lindol na nararamdaman natin sa surface or sa ground. Ito yung naramdaman natin kanina. Intensity 7.4, sabi nila, intensity 7. Malakas ito masyado. Kung hindi ganon kaganda ang iyong reflexes, basi matumba ka or baka matumba ka. Hindi rin po pwedeng magbiyahe ang mga sasakyan dahil mas malakas ang alog nito at pwede kang maaksidente. And take note, intensity 7 may result to a lot of damages in the infrastructures. As of now, meron na tayong natanggap na may damage sa infrastructures natin maliban sa nakita natin dito. Infrastructure damages in Polomolok. I think we have here in Hillside sa may Santa Cruz, merong damages na pupuntahan natin mamaya. Malakas so ito. Pwede po nating, pwede tayong ma-injure kung matumba tayo, pwede tayong malacerate, pwede tayong maka-experience ng mga bruises. However, sabi ko nga sa inyo, dahil sa sobrang lakas nito, pwedeng ma-damage ang ating mga infrastructures and this may result to accident. In fact, sa Polomolok, may 2 motor ata na nagkabanggaan dahil sa lindol na ito. Sige, next follow-up. Wala pang na-report na casualties. Pero anong main cause ng hospitalization yung sir na-report? Kung wala tayong na-report na casualties, kung may na-hospital man, so far, anong mga cause? Usually, meron tayong na-refer kanina sa hospital, pero usually nag-faint lang sila, no? Nawala ng malay. Meron ding isa dito kanina na transport din ata from the provincial capital lamang ho ito na I think na nagkaroon ng burn, ano? Nasabihan siya sang ininit, sang upod niya nga nagakape maybe, no? Maininit, nag-alwak ang tubig na ano siya, na nag-suffer siya sang burn. But definitely for as of this time, wala tayong casualty pero meron tayong mga naitalang nahimatay. And yun, mga nawala ng malay. And that's the usual case hyperventilation. Kinabahan sila, nagpanic sila, nag-hyperventilate sila, nahimatay sila. But definitely, we don't have casualty as of this time. I hope wala tayong ma-record na casualty. We're still waiting for the report. Sige, follow-up. Anong question po po sa emergency hotlines po ng South Cotabato? Emergency hotlines natin, may mga pumasok ba ng mga concerns? Sa emergency hotlines natin, wala masyadong pumasok na concern kasi usually nakadirekta sila sa kanilang MDRRMO. Establish kasi ang mga hotlines natin sa bawat MDRRMO and CDRRMO ho natin. Pero gusto ko munang ipaalam sa lahat ng hotline po ng PDRRMO, activated ho yan 24/7. To lay down ho yung ating emergency hotline dito sa probinsya ng South Cotabato, sa PDRRMO South Cotabato for the Globe lines 0927-542-6430. Again, for Globe subscribers, 0927-542-6430. For Smart Telecom and Talk and Text, 0969-191-5810. Again, 0969-191-5810. For our Telefax, 083-228-2076. Again, 083-228-2076. Or, if kailangan nilang pumunta dito, andito na yung ating Incident Command Post. Activated na ho ang ating Incident Command System related to, or IMT related to, this earthquake incident. Again, emphasize lang natin, no, bago yung gustong magtanong, ang IMT natin, no, Incidents Management Team, was already activated as soon as nagyanig. No? So, automatic yan. So, pag sinabi nating IMT is activated, lahat ng mga teams na nandoon sa disaster group ay activated na, on alert and deployed actually. No? So, kumukuha tayo ng mga dagdag na mga data
natin. Okay? Sige, next question. In the past history po, I think last 1967, correct me if I'm wrong, ano po yung pinaibahan ng lindol po sa ngayon at then last na lindol na same as true 7 intensity po? Kung lindol, siguro wala masyadong pagkakaiba. Pero kung preparedness, I think meron. Iba ang preparedness natin ngayon kumpara before. Tandaan ninyo, yung ating departamento, ang Provincial Government of South Cotabato, talagang inilalaan yung pondo natin for our preparedness. Malaki ang pondo natin dyan. Katulad ng ating pagsasagawa ng ating training, like building emergency evacuation plan. Ibig sabihin nito, alam ng ating mga residente nasa building kung anong gagawin nila sakaling may lindol. So maybe that's the reason why we have, or as of now, wala tayong casualty or masyadong mababa ang ating mga na-record na mga dinala sa hospital sa lindol na ito ngayon. Number 2, maayos na isinasagawa even yung pag-evacuate ng ating pasyente. Pasyente na yan palabas ng hospital, guided and assisted by our medical personnel. Yun I think ang pagkakaiba. Kasi sa galaw ng lupa, walang pagkakaiba as related to intensity or magnitude. Pero sa kahandaan, I think medyo nag-level up ang probinsya ng South Cotabato. In terms sir, sa monitoring natin sa mga establishment, no, both public and private, kamusta naman po yung mga dati po? Well, nag-ikot ako kanina. Ako mismo nag-ikot. No? Pumunta ako sa Socomedics. May nakita ako ng mga damages sa building nila. May mga pictures na na-send sa ating group chat dito na damages natin sa ating provincial capital. Kaya nga lang may assessment na maayos ang ginagawa ang ating engineering team. Ibig bang sabihin nito, pag damage dito lang sa may wall, hindi ba siya magkukos ng risk sa ating mga empleyado? Kung hindi naman, the better. However, tinitingnan nila pagka-beam ito, ibig sabihin malaking problema. Pag nagkaroon ng aftershock, baka pwedeng mas malaki or basi kung sa Ilonggo pa, basi mahugno ang building. Yan ang tinitingnan ng ating mga engineers dito. Nakita natin may mga damages na, no? May report tayo from Pulomolok, from Coronadal, and from Santo Niño as of now. And we are encouraging private establishments. No, we're encouraging private establishments to allow government inspectors, no, to come in. Kung wala silang team or efficient team to do the damage assessment. Kasi sa gobyerno, sa side ni government, kami sa provincial government, may team kami and automatic yan. May mga dana na ginagawa, may assessment na ginagawa. Yung hindi natin direktang mapasok is yung mga private establishments. Kaya we are encouraging, including schools and hospitals, no? So all establishments privately owned, na kung pwede, allow government inspectors to check ng the integrity of the building. Kasi yung intensity 7, hindi na talaga ito biro. Hindi na ito biro, and it can cause structural damage, no? So para lang safe tayo at ma-check din yung inyong mga establishments, please allow government inspectors to come in. We have government inspectors who are ready also to assist them after inspecting mandatory government facilities. Sige, questions? Wala na. So again, ang sinasabi lang siguro natin, Sir Arts, no, sa mga kasamahan natin, sa mga mamamayan natin, mag-ingat lang sa aftershocks. Yes. Ang sa akin lang naman dito, malakas ang intensity 7, sabi nga ni Sir Rudy kanina. So patuloy pa rin tayong mag-ingat kasi makakaramdam pa rin tayo ng mga aftershocks dito. And right after this, siguro lalabas kami to check again our hospitals at kung ano pang resources ang pwede nating ma-augment. We are now coordinating with the Provincial General Services Office. Kung kailangan pa natin ng mga tents, titingnan pa natin ang Norala District Hospital natin. As of this time, kahit ganito ang insidente, we don't have any choice but to embrace it, no? Para at least kahit paano malaman din natin whatever resources ang pwede nating ma-deploy. For the responders here in the province of South Cotabato, kung anong mga kailangan, nandito tayo sa ating incident command post. In anytime, lalabas din yung ating mobile kitchen, baka pupunta sa mga hospitals natin, and yung mga responders natin na umiikot, masecure lamang natin sila because as of now, we will work maybe for 24 hours or 24/7 kung hanggang kailan tayo mag-demobilize. Basta tuloy lang tayo. At tinitingnan natin dito, buong probinsya ng South Cotabato, malawak ito, 10 munisipyo at isang syudad. Medyo critical tayo sa syudad ng Coronadal dahil nandito ang mga malalaking establishmento natin. I have also received an information
na bigla daw humina ang tubig doon sa may ilog from Lake Holon, no? So tinitingnan natin ang possibility, baka may mga landslide incident or magpapalipad tayo ng drone mamaya or tumawag na rin sa Rudy, no, ang team from the Philippine Air Force kung kailangan nating magpalipad ng chopper at magkaroon tayo ng assessment mamaya sa ating mga ilog, lalong-lalo na doon sa may Lake Holon, pababaho na ilog natin because it's a potential threat if in case maipon ng tubig. Halimbawa lang, pag naipon ng tubig dahil sa landslide, so baka biglang bumuelo ang tubig, medyo malakas, kaya kailangan nating obserbahan ito. As of now, wala pang investigation, but we will conduct it very soon. Sige, just to ensure the safety at mapakampante yung mga mamamayan natin sa South Cotabato, pwede bang mapan yung camera natin? Sinong in charge sa camera? Ipan nyo nga, kasi nandyan yung provincial director natin. Ipakita nyo, pwede bang makuha yan? Mapakita lang, nandyan yung provincial director natin, si Colonel Kadungon. Nandyan yung mga provincial director din natin ng DILG, si Director Bong Suaib. Nandyan yung mga representative ng Bureau of Fire Management natin. Nandito din kanina yung mga taga-engineering, yung team natin from Red Cross and IPHO. Just para lang makampante yung mga mamamayan natin, no? Pinapakita natin na etong incident management command system natin intact, and dito lahat yung coordination, no? So wag tayong magpanic dito. Ito actually ang pinaka-purpose, Sir Arts, no? Bakit tayo nag-live? Just to masabi natin na wag tayong magpanic. May iba kasi na nagpa-panic buying na. Yung iba papunta ako dito, marami nang naglinya sa mga gasolinahan. Yes. No, marami nang naglinya sa mga gasolinahan, yung ibang mga pamilihan, groceries. Pero hindi Marami sila na rin, makapasok. no? O hindi rin makapasok. Huwag tayong magpanic. Hindi natin minamaliit yung sitwasyon. But what we're saying is your provincial government, your provincial officials are on top of everything, and we are here, no? We are here ready to respond sa kung ano yung kailangan na tulong para sa ating mga mamamayan. Sir Arts, I talked earlier with Dr. Fundar, ang OIC Chief of Hospital natin sa Pulumulok Municipal Hospital. All is well. All is well. Okay ang mga pasyente natin doon. Ang mga facilities natin so far, okay. They are just expecting our inspectors also to come in. I talked also with Dr. Quinton of Norala District Hospital. All is well also. May mga konting kailangan lang ding tingnan. Pero generally, all is well, no? And nakahanda tayo. Siguro, yun na muna yung updates na ibibigay natin. And then, antabayanan nyo lang later on for more updates na pwede nating maibigay. Sir Arts, any more messages para sa ating mga kababayan? Okay, no? So, ang aking mensahe lamang po sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng South Cotabato, manatili ho tayong kalmado, siguraduhin ho natin na alam ho natin ang dapat nating gawin para hindi ho tayo umabot sa panic level. Kapag ka nagpapanik tayo, minsan ito na yung rason kung bakit tayo naaaksidente, ito yung rason kung bakit tayo nasusugatan, or ito yung rason kung bakit tayo nahihimatay. Let's embrace with the situation, ito na yon. Pinaghandaan natin ito, i-practice natin ang ating dapat nating i-practice na alam natin. Inaral natin ang ating Building Emergency Evacuation Plan, the cover and hold, at lahat ng ating mga inaral. At sinisigurado ko sa inyo na in place so ang resources ng Provincial Government of South Cotabato. On top of the situation po ang ating gobernador, palagi yung tumatawag sa atin dito. And yung team natin na deploy na lahat yan. Yung mga equipment natin na deploy na lahat yan. And mamaya, babalik sa atin yung data. I hope and we are praying na wala tayong magiging casualty sa naging insidente ngayon na lindol na tumama dito sa ating probinsya kaninang alas 7:38. Pag may problema kayo, tumawag kayo sa ating sa buong probinsya ng South Cotabato. May tanong, no? Kamusta yung class suspensions and work suspensions until when? Until today muna. Until today muna, and then tingnan natin kung may mga further announcements, no? Until further announcements. Ang
ang sa private schools, kanya-kanyang deklarasyon yan. Okay? Kanya-kanya. Pwede na sila actually mag-advance na mag-declare na walang klase for a certain period of number of days. No? Pero for now, klaruhin natin, for now, on the part of the provincial government, the class and work suspensions is until today only. Okay? Until today only. Until further suspensions, notice. No, kasi titingnan muna natin din kasi yun nga may mga effect din yan, binabalanse din kung kamusta, no? Tingnan natin, we will inform the public as soon as we have, no? But as far as the provincial government is concerned, ang suspension is until now muna, until further notice. Okay? For both private and public. Again, antabayanan natin, huwag basta-bastang makinig sa mga fake news. Kung may mga nagpo-post man, pakisuri muna. Huwag tayong magpanik. Ang importante sa lahat ay huwag tayong magpanik. Your provincial government is on top of everything. As nakita nyo nga kanina, nandito kami lahat, yung mga officials ninyo at kami sa mga departamento para magbigay ng tulong sa inyo. Okay, so sige, thank you so much and sana ay wala na maraming aftershocks and sana okay lang tayong lahat. Magandang umaga sa ating lahat.